Buenos Dias, Senyorita Congresswoman Senator Camille Villar, ma'am. Maganda umaga po sa inyo. Good morning po, ma'am. Ayan, okay na po. Ayan, okay na po. yung green po. Ayan, parang ayan. Ayan Okay. po. Magandang umaga po, Lakay Deo. And of course, Sister El, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin. Masaya ako na nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-usap ngayong umaga. At marami kaming itatanong, Congresswoman. At siyempre, ang tanong din ng taong bayan siguro, bakit may bilyar na sa sa Senado? Ayan. Bakit gusto pa nilang dagdagan ng bilyar? Bakit nga ba tatabo kayo to na Senator, Congresswoman, at andun na si Kuya ba si Senator Mark o mas bata? Kuya naman po. Kuya, ayan. Bunso si Congresswoman Bunso. Lakay. Ganun ba? Ayan. Bakit nga ba gusto maging dalawa ang bilyar sa Senado, Congresswoman Camille, ma'am? Well, para sa akin naman po kasi, wala naman po sa apelido yan or sa kasama nyo sa Senado. Si Mark naman at ako ay magkaiba naman po kaming leader, kumbaga. At iba naman po ang mga isinusulong namin at ang mga pinapaniwalaan namin. At yun po, kaya naman po ako tumatakbo para sa Senado ngayon, ay meron akong mga sariling adikain. Katulad niyan, ako po ay isang ina. At ako po ay I belong to the millennial generation. So nakikita ko po yung pangangailangan po ng henerasyon namin, yung nagiging struggles namin, at nakikita ko yung hirap ng buhay ngayon, at meron po akong nakikitang pwedeng isulong at mga solusyon sa Senado na nakahiwalay naman po at iba naman po dun sa ino-offer ng aking kapatid na si Senator Mark. Kaya, At saka si Principal, yung yun po, iba rin po. Senator Cynthia Villar. Bagamat lahat naman po kami ay... Nag-graduating nga pala ngayon, ano? Yes po. At bagamat lahat naman po kami talagang naniniwala kami at talagang hangarin namin ay mas maraming trabaho at kabuhayan para sa lahat ng Pilipino. Siyempre, iba-iba naman po ang focus namin. Like ang aking ina na si Senator Cynthia ay talagang siya ay advocate ng agriculture. Siyempre, and ako naman bilang isang bata at bilang isang ina at familiar naman ako sa trade and industry, ganung ways, yun naman ang direksyon ng aking mga advocacies. Kung kayo po ay papalarin, kayo ay galing sa Congress na marami na rin kayong naipasang bill doon. bill. Ayan, at na naging co-author ng 46 bills. Ayan, merong 128 principal bills. Kung kayo po ay papalarin, maging senador din, parang si Daddy, si Principal, si Mami, at saka si Kuya. Ano naman ang binabalak nyo mga panukalang batas? At ano ang komite, kung papalarin kayo, anong komite ang gusto nyo hawakan? Ngayon po, hindi ko pa po naiisip ang komite, kasi ang iniisip ko lang po ay sana pagpalarin tayo na magkaroon ng pagkakataon na magsilbi sa Senado. Pero ang linya po at ang nakikita ko ay ang mahalaga ngayon ay ang ating mga kababayan, mas maparami natin ang trabaho at hanap buhay. Ngayon po, close to 2 million na Pilipino ang walang trabaho, at 10%, that's about 3%, at 10% naman ay ika nga underemployed, o kaya maganda ang credentials nila pero hindi sapat ang kinikita nila, or minsan hindi match yung skills nila dun sa trabaho nila. So para sa akin po, dapat i-advocate natin or itulak natin ang mga polisiya at ang mga panukalang batas na mas magpaparami ng trabaho or job generation. So yun ang unang-una ko pong isusulong kung pagpapalain ako na magkaroon ng pagkakataon. Kasi para sa akin, panahon na para merong magbabantay sa mga polisiya at mga panukalang batas na talagang friendly sa mga industriya na nakakapagbigay ng maraming trabaho at sa mga karapatan at kita ng ating mga manggagawa. Kasi syempre, iba-iba naman po ang focus ng iba't ibang mga senador, at ako naman, yun ang ninanais ko na
pagfokusan. Congresswoman Camille, ma'am, itong ating pangalawang katanungan po sa inyo. Tuwing halalan po at nakikita po natin sa social media, marami po yung mga ganitong komento na hindi naman po natin alam kung saan ang gagaling. Pero ang sinasabi po nila, inaakusahan po nila ang inyong pamilya po ng issue ng umano'y land grabbing o pag-develop sa mga lupain na agricultural land at ginagawa daw pong subdivision. Opo. So una rin po itong sinagot ni Senator Cynthia Villar, ma'am. So sa tingin nyo po, ano po ang inyong komento bilang isang millennial leader? Yung mga ganito po kasi sa social media na din tayo nagbe-base din po dun sa ilan nating katanungan dito sa atin pong programa. Ano po ang tingin ninyo, saan nanggagaling yung mga ganito at sa tingin nyo po ba ito ay mga propaganda against you? Dun sa kung sino man yung naninira ay matagal na po, hindi na po nawawala yan. So hindi ko po alam kung sino po sila. Pero ang alam ko po ay hindi naman po totoo yan. Hindi po kami nagnanakaw. Bagamat hindi na po ako active sa aming negosyo sapagkat na since 2019 ay nasa serbisyo publiko na po tayo at tumutulong na lang po tayo. Wala naman po kaming ninanakaw sa mga magsasaka or agricultural lands. Lahat naman po ng ginagawa ng kumpanya namin ay legal at sang-ayon sa batas. Lahat naman po ng property na aming dinidevelop or ginagawang subdivision ay ay duly compensated naman po at ayon sa batas ng Pilipinas at hindi po naiiba sa ginagawa ng iba't ibang mga developers dito sa Pilipinas. So wala naman po kaming illegal na ginagawa. In fact, ang akin pong pamilya, lalo na aking mother na si Cynthia Villar, ang buong karera niya po sa Senado, maging ang aking papa rin na siya, Senate President Manny Villar, was the chairman of Agriculture at one point. And they have always believed at gusto talaga nila palaguin at paunlarin ang sektor ng agrikultura, whether it is through training o kaya financial assistance o kaya yung pagdadala ng teknolohiya sa iba't ibang bansa or yung mga advances ngayon dito sa Pilipinas. Ang nais lang naman po natin ay talagang palaguin ang sektor ng agrikultura dahil nakakabigayan ng maraming trabaho at instrumental yan sa ating food security. So yun lang naman ang layunin ng aming pamilya. Ayan. At follow-up question lang, Congresswoman, ma'am, ano naman po yung naiisip ninyo sa tingin po ninyo batas na pwedeng isulong para po suportahan at mapangalagaan ang ating mga agricultural lands po? Maraming iba't ibang ways actually para alagaan ng ating agricultural lands and to maintain and pagandahin ang performance or output ng ating sector as a whole. So I think una sa lahat is nakikita naman natin na ang average age po ng ating mga farmers ngayon ay 56. Yes po. So dapat yung pagmamahal at dedikasyon sa agrikultura at pagpipreserve ng agricultural lands ay maipasa natin sa susunod na henerasyon. Siguro kahit pabata natin ng konti, kahit mga kaedad ko, mga millennial or mas bata pa. So we can do that through education and proper training. And of course, actually, meron nga pong panukalang batas ngayon na pinasa din ng aking mother na Agrarian Reform Emancipation Law and yung nagbibigay na po tayo ng CLOA at emancipation dun sa mga magsasaka. Kanila na po, may titulo na po sila dun sa lupang sinasakahan nila. So maraming iba't ibang mga programa na maaari tayong gawin para hindi lang magkaroon ng lupang sasakahan ng ating mga farmers, kundi paano ba natin palalakihin ang kanilang output para magkaroon sila ng sapat na kita. Ayan. Congresswoman Villar, isa po ngayon ang mainit na issue ay itong deklarasyon ng Department of Agriculture sa issue ng bigas. Ayan, si Secretary Chu Laurel ay nagdeklara na ng Food Security Emergency. Ayan, para mailabas na yung mga nakaimbak na bigas ng NFA kasi yung pong panukala ng ni Principal ang yung buting ina Senator Cynthia Villar ay naging controversial po yung kanyang panukala. Ang naging batas yung RTL, Rice Tarification Law, na under sa nasabing batas ay hindi pwedeng bumili at magbenta ng bigas na ang NFA. Ngayon dito sa
food security emergency, kabaliktaran ngayon. Ang gustong gawin ngayon, yung mga bigas ng NFA, ibebenta na mura sa mga palengke. Ang tanong ko dito, Congresswoman Villarmam, dahil controversial para nagiging sagabal ang RTL sa pagbebenta ng murang bigas ang NFA. Ano ang stand nyo rito? Gusto bang ibalik o mapanatili ang RTL na ipinasa, ginawa ng inyong buting na Senator Cynthia Villar? Ang RTL naman po sa aking pagkaalam nung siya ay nasa Senado, ayan naman po ay isang collaborated effort between the Senate, the Department of Agriculture, and all the stakeholders. At nung panahon na yun ay nagpakasunduan na ito ay para sa mas ikabubuti ng mas marami. Pero as you can see, as time goes on, syempre nag-a-adjust po tayo kung ano ba ang bagay sa panahon. So nung pinasa po yan, several years ago, there was a different circumstance. At ngayon naman nakikita po natin na nag-a-update rin po tayo. Ngayon dapat, para sa akin naman po, ay dapat pwede naman pong i-consider yan. Pero pag-aralan po natin ng mabuti kung sino ba dapat ang nagdi-distribute ng rice, kung sino bang government agency ang dapat nagmo-monitor, nagdi-distribute, pero nakikita ko naman na ang goal po natin lahat ay pare-pareho, at yan ay magkaroon ng affordable na bigas para sa ating mga kababayan, at naniniwala naman ako na ang efforts na yan ay makaka-achieve nun. As to the details, tingin ko dapat mas inaaral po yan kung sino ba dapat ang karapat-dapat para distribute or kung sino po ang dapat mag-monitor. Ayan. So, open po kayo na maaring amyendahan ang rice tarification law. Sa akin pong palagay ay wala namang set in stone. So depending on the time, never say never po. So you can be open to it. Pero again, talaga namang ang rice tarification law at lahat naman ng mga panukalang batas na isinusulong natin ay para sa kabutihan po ng mas nakararami. Sa kabutihan po para sa kabutihan po ng ating mga magsasaka at maging sa ating mga consumers. And I'm confident na magkakasolusyon tayo na magiging masaya naman ang lahat. Okay. Lakay, mukhang mayroon munang isa sa ating mga viewers ang gustong magtanong, isang ordinaryong mamamayan ang gustong magtanong kay Congresswoman Camila, at kasama yan ni Giselle Ricafort. Giselle, Man on the street. Man on the street muna tayo. Lakay, si Sir El, nandito tayo ngayon sa Pasay City Public Market, at katabi natin si Ate Beth. Pang crispy pata yan. Oo, Lakay, isa sa mga retailer ng karne ng baboy, at bilang sipa yung presyohan yan ngayon, kasama yung iba pang mga pangunahing bilihin. Narito yung kanyang tanong kay Congresswoman Camille Villar. Sa bakit ikaw, Madam? Hello, good morning, ma'am. Good morning po. Uy, ang ganda ng boses niya po. Salamat po, ma'am. Pero nakikita ko kayo sa Facebook ko eh. Ma'am, at ko lang po, ang tanong, bakit po ikaw? Bakit po ikaw ang dapat iboto namin? Alam mo, Senator. well, kaya nga po tayo nag-a-apply ay para po sa akin bilang isang ina po at bilang isang membro ng mas nakakababatang henerasyon. Marami po tayong mga concerns na hinaharap ngayon. Alam niyo po, nakikita ko po, humihirap na ang buhay. Tumataas na po ang presyo ng ating kuryente. Tumataas na po ang presyo ng ating bilihin. Minsan, ako po may sarili akong pamilya at nakikita ko rin sa mga ibang ina, pinoproblema natin yung pang tuition ng ating mga anak. Ano ba ang magiging solusyon dito? Bagamat matagal pa po or komplikado po ang pagbaba ng mga presyo ng mga bilihin, ang alam ko pong magagawa po natin ay siguraduhin na ang ating mga kababayan, katulad nyo po, ay merong sapat na kita para po kayo ay magkaroon ng, para po masuportahan nyo ang inyong pamilya. Kayo po ay nagtitinda po dyan sa palengke. So, lahat po ng mga batas, polisiya, programa na makakatulong po para tumaas ang inyong kita
at magkatrabaho po ang inyong mga kapamilya, ang inyong mga anak ay makapag-aral po, ay isusulong natin at tutulungan po namin kayo para mas maharap natin yung mga pagsubok na hinaharap natin. Dahil bilang isang ina, naiintindihan ko po yung uncertainty at yung hirap ng buhay ngayon. At dapat merong nagmo-monitor ngayon sa kita ng pamilyang Pilipino at siguraduhin na magkatrabaho at hanap buhay po tayong lahat. Opo, yan po ang hinahanap po namin. Yun talaga meron po siya magandang political will. Lalo po sa nangyayari sa amin dito. Halos patas na ho ng patas ang bilihin, mataas ang baboy, mataas ang manok, mataas ang isda, mataas ang gulay. Wala na hong halos mamili. Ang lungkot na ho ng palengke. Opo. Lumalaban na lang ho kami. Opo, alam nyo, kasi po, Wala magawa ng paraan ho, yung ma-monitor po bakit ganun ang nangyayari ngayong taon na to. Itong taon na to pinaka-worst. Ayan. Yung mga staff ni Congresswoman Camille Villar, pupunta dyan, papakayo yung paninda mo, ate. pero importante po yun. Tapos Ano ba marami yan? pong nawawalan pa po ng trabaho. Totoo So yan. kailangan, Ano po? ang focus natin is, tumataas na po ang presyo ng ating mga bilihin. Dapat pataasin rin natin ang kita ng ating mga kababayan. Hindi po ba? Turuan natin sila, i-empower natin sila. Okay. Alright. Thank you Maraming po. salamat, ate. Ayan, Giselle. Thank you. Ayan. Anong paninda ni ate Giselle? Bili mo kami ng crispy pata dyan. Ayan, may nakita kong pata ng baboy dyan. pang crispy pata yan, binibenta ni ate. Pag ito na ho ang presyo ng baboy, wala na hong kakayahan yung malilit na tao bumili. Yung nga po, kaya... Nahihirapan na rin sila. Kaya- Hirap na hirap na. kami nga rin, ate, pabili ng isang guhit ng crispy pata, ate. Isang guhit lang. Lakay, wala ka mabibiling wala na ganun. mabibili. Wala na akong maganda. Wala na akong narinig na baba. Malay taas. Ayan, oo. Ayan, tinder. Wala magawa ng paraan po, mas ma'am. Ayan, Opo, naku, opo. Alright, sige, thank you po. Maraming salamat, ate. Thank you. Aba, socially aware talaga si ate. Oo Ayan nga po. Alright. Talagang alam nyo, nakikita ko po, ramdam ko po yung hirap na naranasan ni ma'am dun sa palengke. Kaya napaka-importante po na hindi po puro pangako, hindi po puro mga theoretical ideas ang gagawin natin. Dapat yung mga solusyon na mai-implement sa lalong madaling panahon. Diba? So, Okay, maraming salamat, Giselle. Thank you, Giselle. Giselle, paalam ka na, Okay Giselle. na, okay Ayan, na, okay na. Thank you so much, Giselle. Ibili mo kami ng crispy pata kay ate, ha? Ayan, At, pang crispy pata. Bawal sa'yo yun. Ganun ba? Oo, Hindi, isang kurot lang. cholesterol yun. Pero Lakay, mukhang may isa pa Ayan, teka na gusto na, pang magtanong. Okay, Giselle, saan ka ulit yan sa public market? Pasay ba? Pasay po to. Pasay. Okay, maraming salamat, Giselle. Extra ka na. Alright. Ayan, Mukhang nawala na ng monitor sa atin si reporter Giselle natin, Lakay. nasa palengke pero naka-business suit. Ayan. Yan ang Giselle Ang Ricapon. dalagang bukid. Ang dalagang bukid na model natin dito. Okay, Giselle, maraming salamat. Thank you. Thank you, RH15. Ayan. Alright. Okay. Ngayon Isa naman, pang Lakay. man on the street, Sister L. Punta naman natin ng kasama ni RH5 Val Gonzalez. Val, saan kayo ngayon, Val? Dito sa Cubao, Quezon City, katabi ko ang isang tindera, may-ari ng isang karinderya, si Ate Inday. Ano po yung tanong ninyo kay Congresswoman Camille Villar? Congressman, good morning. Kami ba ay hindi kami magkakamali sa pagboto dahil sa mahal ng bilihin ngayon, ano po ba ang paraan para mapababa ang bilihin kagaya ng bigas, lalo na sa kagaya namin na may karinderya, kami ay Naku. nahihirapan na mag-adjust sa presyo dahil sa bilihin, lalo na ang bigas at mga ulam. Siguro, ate, dati may unli rice kayo. Ngayon, wala nang unli Ngayon, rice. wala Wala na. bang Oo. rice ngayon? Okay, sasagutin ni Congresswoman na yung tanong niyo, ate.
Ayan. Alam nyo ate, talagang nakikita po natin na yan ang common theme or common problem ng lahat ng nakakarami sa atin, yung tumataas na presyo ng bilihin. At kayo po ay may karinderya, nakikita ko po na tumataas na po yung ginagastos nyo or pinupuhunan nyo sa bigas at nahihirapan na rin po kayong kumita. Hindi po ba? Kaya nais ko po kayong tulungan or dapat ang ating mga leader ngayon ay siguraduhin na dumami na po talaga ang supply ng ating mga pangunahing bilihin katulad ng bigas. Doon sa palengke po ay pork para mas mapababa na po natin ang presyo ng ating mga bilihin. At para doon kay ate ay hindi na po mapamahal ang bilihin ng kanyang bigas. So kailangan po meron tayong mga konkretong solusyon na gagawin. Hindi po puro diskusyon, hindi po puro debate kung ano ba dapat ang gawin. Dapat aksyon agad. Dahil ngayong taon po ito nakikita natin na nagiging napakahirap na po ng buhay. At kahit sino man ang tanungin nyo, nagmamahal na po ang presyo ng mga bilihin. Kaya yan ang gagawin nating priority. We're going to ensure na dumami ang supply para mapababa ang presyo ng mga bilihin natin. At para yung mga nagninegosyo, katulad ni ate, may karinderya, ay sapat ang kanilang kita. Hindi po sila malulugi. Dahil yung mga binibili nilang kasangkapan ay hindi kasing mahal. Okay, ate. Maraming Ate, salamat. thank you po. Si Ate Inday. Pabalot, Val, kung anong paninda ni ate dyan sa karinderya. Ayan, pabalot ng ng pang-almusal. Ayan, ano meron dyan? Anong paninda ni ate? Menudo. Meron nilagang talbos ng kamote. Ito. Ayan. Ito yung, Kamote. yung mga paninda. Aha. Yan yung mga paninda niya. Okay. Yan yung mga paninda niya. Ito. Fried chicken pa. Chicken. Fried chicken. Okay. Merong pinagoongan. At yan, adobong. Adobo. Sige, dalhin lahat yan sa all home yan. Ha? Okay. Maraming Thank you, salamat, Ate Val, Inday ate. and Val. Ayan. Back to you, Mayor Sister El. Ayan, bago natin isa pang tanong ko kay Congresswoman Villar. Alam po niyo, Congresswoman, ang una niyong naging business na kilala ang mga Villar, lalo kay former Senate President Manny Villar, ay yung pabahay. Ayan. Opo. Ito ang isang problema ng ating mga kababayan. Ayan, yung murang pabahay ay mukhang impossible dream pa rin. Ayan. Dahil kayo po ay eksperto na kumbaga sa housing projects. Ano ba ang wala ba kayong binabalak na gawin o magparoon ng batas para ang mga pabahay naman talaga ay affordable sa ating mga kababayan? Kasi ngayon may mga housing project pero hindi pa rin abot kaya na ating mga kababayan. Totoo po yan. So ano ang sikreto niya sa sa inyong pamilya at kayo ang una nagpauso ng mass housing kung murang pabahay. Ayan, pwede bang gawin ito at pwede kayo magpasa ng batas, gumawa ng batas, panukalang batas para affordable sa mga mahirap nating kababayan ang mga pabahay. Yes, maraming paraan kung paano ma-achieve yung murang pabahay. Bagamat nagiging challenging ngayon dahil tumataas na po ang presyo ng mga raw materials natin, katulad ng construction materials, di ba? Pero that does go hand in hand. For example, dun sa ating government housing projects, dapat po magtulungan po ang public at ang private para magkaroon ng murang pabahay. At dun mismo sa government projects, dapat siguraduhin natin na affordable po ang mga housing na ino-offer natin sa ating mga kababayan. For example, dapat yung housing natin in areas na reasonable pa po ang presyo ng land at hindi masyadong mahal ang magiging construction costs natin. Bagamat quality, hindi masyadong mahal para madaling makabili at makautang ang ating mga kababayan. Pero one of the keys kasi sa pabahay ay low interest rates. So whether kukuha tayo whether hihiram po tayo sa Pag-ibig or whether nasa private sector po tayo at gusto natin magkaroon ng bahay, ay syempre umuutang tayo. Ngayon, nagiging mahirap mag-service or mag-mortgage kapag mataas ang interest rates natin. And ngayon po,
mataas po ang ating mga interest rates. So actually, yan ang isa sa mga bagay na nais kong aralin at isulong kung tayo ay pagpapalain, na paano ba natin gagawing pabababain itong mga interest rates natin. Bakit pa siya mataas ngayon? Wala ba po tayong magagawa para mapababa ito, para mas mapadali po na magkaroon ng murang pabahay ang ating mga kababayan. So yan po dapat ang ating aralin. At tinitingnan din po natin kung paano natin makukontrol ang ating mga inflation rate. So actually, dapat merong tamang timpla ang ating ekonomiya. There's no one solution, and bagamat meron mga theories dati, yung mga theories na yun may not be relevant now. So, and may not be relevant to the Philippines. Baka sinusundan natin yung mga economic policies ng Estados Unidos or iba't ibang mga bansa na hindi naman mag-work para sa atin at pangangailangan natin. So, yan ang nais kong i-examine at isulong. At naniniwala ko na isa yan sa mga susi ng or isa sa mga paraan na mas maraming magkakaroon ng bahay sa ating mga countrymen. So abangan namin yan na Congresswoman Camille Villar, yung buy one take one na paba. Siyempre gusto natin quality. Quality. Pero ito naman, Lakay, naging controversial. Ito, usap-usapan po ngayon, Congresswoman Ma'am, yung pagsulong po nitong Senate Bill 1979. Ito po yung Prevention of Adolescent Pregnancy Act, kung saan po inuobliga ang pagtuturo ng Comprehensive Sexuality Education Program. At meron po tayong research dito, base po sa Philippine Statistics Authority noong 2022, tumaas nga po ng 35% ang teenage pregnancy mula po sa 2,320 live births noong 2021. Ito po ay lumobo sa 3,135 noon pong 2022, at ito po ay 15 years old ang pinakamababa po na nagiging ina. So kayo po ba ay pabor dito po sa panukalang ito? Alam nyo, una sa lahat, totoo na talagang totoong issue ang teen pregnancy na dapat mai-address natin. Talagang alarming na po ang pagtaas or ang incidence rate nito in the recent years. And I was, isa ako dun sa mga nakapansin yan, at talagang ninanais ko na i-address yan. Ngayon, itong controversial na panukalang batas naman ito, sa aking palagay ay dapat aralin muna. Tama naman po ang layunin nito, na dapat ma-address natin ang issue of teen pregnancy. Pero nasa punto ako kung saan dapat pag-aralan po natin kung ano ba yung best way to do it. Is it through awareness, and then is it through programs na kung halimbawa nangyari po yan, dapat sisiguraduhin natin na maaalagaan ang kalusugan ng ating mga teen moms. So maraming iba't ibang aspeto yan, at dapat lang suriin ng mabuti kung ano yung specific na procedure. Yun naman ang nagiging issue dun sa panukalang batas na ito. Yun ang pinag-arguan pa natin, kung ano ba yung best way. Does it really, kailangan ba talaga nung sex education ng ganong panahon? Hindi, mga 4 years old, 10 years diba old, po? nasa elementary. Parang necessary po ba yun? Or meron pa po tayong ibang solusyon or mas magandang solusyon na mahahanap? So yes, tama na issue yan na dapat ma-address natin, pero the means or kung papaano natin or ano ba yung pinakamagandang panukalang batas or proseso para dyan, yun ay dapat pag-aralan pa po natin. Congresswoman Villar Ma'am, bilang panghuli po, ayan, teka muna, anong gagawin nga pala ni Principal pagka graduating na sa Senado? Anong plano niya ngayon? Anong plano ni Senator Manny Villar? Sa akin pong palagay, baka una mag-aalaga po ng apo. Hindi naman. Apostolic job. Apostolic job. Opo, at mukhang nag-i-enjoy po siya. Pero hindi po, sa akin pong palagay ay ang aking si Senator Cynthia ay magpapatuloy po magserbisyo sa Las Piñas, at ipapagpatuloy pa rin niya ang kanyang mga advocacies dahil talagang minahal niya to, lalo na sa livelihood at agrikultura, at tingin ko kahit po retired na siya ay ipapagpatuloy pa rin niya yan. Okay, Congresswoman, so ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan na bakit ikaw ang dapat nila ibotong senador?
una sa lahat, nais kong magpasalamat dun sa panahon na ibinigay niyo sa akin para makapagkwentuhan po tayo, para maipakilala ko ang aking sarili bilang ang isang millennial leader, isang ina na nagnanais na maging boses po ng aking henerasyon at gawing mas accessible ang Senado or iba't ibang branches of the government para marinig yung mga pangangailangan namin. At nais ko pong mag-focus sa mga solusyon na magagawa agad-agad. Tama na po yung debate, tama na po yung away. Mag-focus tayo dun sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan katulad ng livelihood, hanap buhay, trabaho, pagbaba ng presyo ng mga bilihin, edukasyon para sa ating anak, at maghanap po tayo ng mga solusyon na mai-implement sa lalong madaling panahon. Sa aking palagay po ay nasasayang po ang oras natin minsan sa debate at in the meantime, nahihirapan na po ang taong bayan. So, yung mga efficient na solutions, yung mga karapat-dapat na solutions, yung pinag-aralan na solutions, yan po ang dadali natin sa Senado. At talagang ang layunin natin ay mas maparami po ang trabaho at hanap buhay ng lahat. Dahil dyan po gaganda ang ating buhay. Ayan, Congresswoman Camila Villara, may pahabol akong tanong dito. Sinong tatakbong kinatawan ng Villar City? Ang aking pong papa, si Manny Villar. Siya po ang mayor or president mayor. ng Homeowners Association ng Villar City. Villar City. Kung ikaw Star City, sa kanya Villar City. Po, ayan po. Congresswoman Camila Villar, ma'am, ayan, Deputy Speaker at kinatawan ng Long District ng Las Piñas at Nationalista Party siya member, official. So anyway, Congresswoman, thank you and good morning. Thank you so and, much po, good luck. Congresswoman. Thank you. Ayan, sa ating hindi bawal ang mangarap. Ang mahirap, basta't maaabot ito. Ayan, ating panayang pumahabigan sa kinatawan ng Las Piñas sa ating Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.